Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa isang organisasyon na tinatawag na Templar na naghahanap ng isang bagay na pinangalan ng Apple of Eden. Ito ay isang sinaunang relic na may kakayahang kontrolin ang pag-iisip ng tao. Gayunpaman, ang mga pagsisikap ng Templar na mahanap ang Apple of Eden ay hindi madali, dahil palagi silang tinututulan ng isang organisasyong tinatawag na Assassin's Creed, na nagsusumikap na protektahan ang Apple of Eden para hindi ito mapunta sa kamay ng Templar. Lumipat ang eksena sa lungsod ng Andalusia, Espanya, noong taong 1472, kung saan ang isang parang kuta na lokasyon ay nahayag na ang hideout ng mga asasin. Sa loob, ang mga asasin ay nagpapanday ng mga armas hanggang sa wakas, lumitaw ang isang asasin na nagngangalang Aguilar, naglalakad pababa ng hagdan upang samahan ang iba sa lobby. Sa sandaling iyon, binibigkas ni Aguilar ang Assassin's Creed Oath bago putulin ang kanyang ring finger, at binigyan siya ng sandata na tinatawag na Hidden Blade. Requirement ito ng mga assassins dahil kailangan muna nilang putulin ang kanilang ring finger kung gusto nilang gamitin ang Hidden Blade. Pagkatapos, binibigkas ni Aguilar ang Assassin's Creed Oath. Lumipat ang eksena sa taong 1986 sa Mexico, kung saan ang isang batang lalaki ay nakitang gumaganap ng mga kakaibang galaw gamit ang kanyang bisikleta mula sa tuktok ng isang gusali, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nabigo at nahulog. Pag-uwi sa bahay, naramdaman ng bata ang nakakatakot na katahimikan, at habang papasok siya sa loob ng bahay, laking gulat niya nang makita ang kanyang ina na nakahandusay sa harap niya. Habang tumitingin siya sa paligid, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng hood na nakatayo malapit sa dingding. Nang lapitan ng bata ang lalaki para tingnan mabuti, nagulat siya nang matuklasan niya na ang lalaki ay ang kanyang ama, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay siyang pumatay sa kanyang ina. Mula sa mga galaw ng kanyang ama, napagtanto ng bata na ang kanyang ama ay isang asasin, na agad na nag-utos sa kanya na umalis. Gayunpaman, bago kumilos ang kanyang ama, biglang dumating ang isang grupo ng mga sundalong Templar. Pagkalipas ng 30 taon, sa lungsod ng Texas, isang lalaking nagngangalang Calum ang nakita sa loob ng isang selda ng bilangguan. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaki sa selda at tiningnan ang mga guhit na ginawa ni Calum. Di nagtagal, dinala si Calum sa isang silid kung saan nalaman niyang hahatulan na siya ng kamatayan dahil sa kanyang ginawang pagpatay. Bilang resulta, si Calum ay tinurukan ng lason, ngunit pagkatapos nito, nagising siya sa isang hindi kapani-paniwalang modernong silid at nakita ang isang babaeng nagngangalang Dr. Sofia Ricken. Si Calum, nagulat ay sinubukang tumakas ngunit nalilito nang maramdaman niyang may mali sa kanya. Sa kalaunan ay narating niya ang gilid ng gusali at nakita ang buong lungsod ng Madrid na lubhang nagbago. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Dr. Sofia na si Calum ay nasa loob ng pasilidad ng pananaliksik na tinatawag na Abstergo na matatagpuan sa Madrid, Spain. Sa pagnanais na makatakas, sinubukan ni Calum na tumalon, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sofia at ipinaliwanag ang pangitain at misyon ng Abstergo na naglalayong alisin ang mga anarchist tendency sa sangkatauhan. Upang maiwasang makatakas si Calum, siya ay pinatahimik at dinala sa isang aparato na tinatawag na Animus na maaaring magpakita ng mga alaala ng mga ninuno ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang DNA. Bago iyon, binigyan si Calum ng Hidden Blade, at ang proseso ng pagpasok sa Animus ay nagsisimula. Sa madaling salita, nagsimulang magtrabaho ang Animus at nahanap ang DNA ni Aguilar sa loob ni Calum. Dahil dito, biglang nawala ng malay si Calum at pumasok siya sa alaala ng kanyang ninuno na si Aguilar na nabuhay 500 taon na ang nakalilipas. Dinala siya ng mga alaalang iyon sa isang nayon sa Espanya, kung saan ang mga puwersa ng Templar, sa pamumuno ni Tomas de Ojeda, ay nakahanap ng isang batang lalaki na lumabas na isang prinsipe na itinago ng mga taga-nayon. Dahil dito, sinimulan ni Tomas na tanungin ang mga taga-nayon kung sino ang nagtatago sa bata. Nang maglaon, umamin ang isa sa mga taga-nayon, na nagudyok kay Tomas na utusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ang nayon. Bukod pa rito, ipinahayag na ang mga Templar ay dumating sa nayon upang pagbantaan ang sultan, ang ama ng bata, na ibigay ang mansanas ng Eden sa mga Templar. Kasabay nito, ang mga asasin ay makikitang palihim na umaatake sa likod ng mga puwersa ng Templar hanggang sa tumalon si Aguilar at mapatay ang isa sa mga sundalong Templar. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Templar at ng mga asasin, at si Calum, na nasa loob pa rin ng Animus, ay sumusunod sa bawat galaw ni Aguilar.
Di nagtagal, ang kaibigan ni Aguilar na si Maria ay nakitang matagumpay na nakuha ang isang karwahe na hinihila ng kabayo kasama ang prinsipe sa loob habang hinahabol ng mga Templar. Nang makita ito ni Aguilar, hinabol niya ang mga Templar na humantong sa matinding pagtugis at away sa ibabaw ng karwahe. Sa kabutihang palad, si Maria, sa kanyang kakayahan, ay namamahala upang talunin ang mga Templar na humahabol sa kanya. Dahil dito, nasa ibabaw na ngayon ng karwahe na sinasakyan ni Tomas de Ojeda si Aguilar na humahabol sa kanila, at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Sa gitna ng tensyon, biglang nasira ang karwahe ni Tomas na naging dahilan para tumalon si Aguilar sa isa pang karwahe kung saan binabantayan ni Maria ang prinsipe. Kasabay nito, nahaharap sila sa isang bangin na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan at katalinuhan, nagawa ni Aguilar na iligtas ang batang lalaki, kahit na nahihirapan. Ilang sandali pa, nakita si Tomas at ang kanyang mga tropa na nakatayo sa ibabaw ni na Aguilar at Calem na nakahandusay sa lupa. Tila nakikita ni Calem ang isang pangitain ni Aguilar. Nang gabing iyon, pumasok si Sofia sa isang silid na puno ng koleksyon ng mga artifact ng Templar at nakipag-usap siya sa kanyang ama, si Dr. Alan Ricken, upang talakayin ang tungkol kay Calem. Pinupuri ng kanyang ama si Sofia sa kanyang mga nagawa. Sa ibang lugar, nakipagkita si Dr. Alan sa isang babae na lumabas na isang mamumuhunan sa Abstergo at ang pinuno ng Elder Templar. Sa pulong na iyon, tiniyak ni Dr. Alan sa kanya na malapit na nilang mahanap ang Apple of Eden. Parehong miyembro ng Templar Group si Sofia at ang kanyang ama. Pagbalik kay Calem, nakita siyang nagising mula sa kanyang pagtulog at nakakita ng pangitain ni Aguilar. Kasabay nito, pinagmamasdan siya ni Sofia, na nagbabasa ng mga sinaunang libro, sa pamamagitan ng CCTV. Matapos mapansin na nagkamalay si Calem, pumasok si Sofia at ipinaliwanag na ang pangitain ay tinatawag na bleeding effect, ito ay resulta ng isang taong gumagamit ng animus. Nalilito pa rin, biglang hinawakan ni Calem si Sofia sa lalamunan, na nagudyok sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa kalaunan, naiintindihan ni Calem at pinakawalan si Sofia. Nang huminahon na si Calem, dinala siya ni Sofia sa kanyang silid na nagpaunawa sa kanya na matagal na niyang kilala si Calem. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa mga ninuno ni Calem, ang mga assassin, at ang mga Templar. Maya-maya, napansin ni Calem ang isang dokumentong nakadisplay sa dingding at tinanong si Sofia tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang dokumento ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga assassin at ipinahayag na ang ina ni Calem ay pinatay ng isang assassin. Sa malapit, nakahanap si Calem ng kopya ng Apple of Eden na ipinaliwanag ni Sofia na ito ay isang sinaunang relic na may mga supernatural na kapangyarihan na maaaring kontrolin ang pag-iisip ng tao. Pagkalabas ng silid, naglakad sina Calem at Sofia patungo sa cafeteria, kung saan siya ay nilapitan ng isang tao na nagyaya sa kanya na umupo. Doon, kumain si Calem kasama ang isang lalaking nagngangalang Musa, na tulad niya, si Musa ay isa ring inapo ng mga assassin. Habang kumakain, biglang nakaranas si Calem ng isa pang flashback, muling nakakita ng pangitain ni Aguilar. Samantala, nakita si Sofia na nakikipag-usap kay Dr. Alan sa isang silid kung saan ipinaliwanag niya na dapat ilagay ulit si Calem sa animus. Kasabay nito, si Calem ay nasa kanyang silid, muling nakaharap sa paningin ni Aguilar. Nagsimula silang mag-away hanggang sa biglang dumating ang mga gwardya at sinimulang bugbugin si Calem. Di nagtagal, pinamahalaan ng mga gwardya ng Abstergo na ibalik si Calem sa animus na naging sanhi ng pagpanik niya, kaya sinubukan ni Sofia na pakalmeyin siya. Sa madaling salita, pagkatapos mailagay muli sa animus, si Calem ay muling dinala sa panahon ni Aguilar. Noong panahong iyon, nakakulong sina Aguilar at Maria matapos mahuli ng puwersa ng Templar. Pareho silang nanumpa na hindi isisiwalat ang mga sikreto ng mga assassin sa mga Templar. Bilang resulta, dinala sila ng mga Templar sa isang courtyard para patayin. Bago magsimula ang pagpatay, sina Aguilar at Maria ay binibigyan ng panalangin ng isang pari habang nagpapalakpakan ang mga tao. Kasabay nito, binuhusan sila ng gasolina, at dumating si Tomas de Ojeda na may dalang apoy. Sa pagtanggi na mamatay doon, nagpupumilit si Aguilar na palayain ang sarili mula sa kanyang mga tanikala. Sa oras na mapalaya niya ang kanyang sarili, kumalat na ang apoy, ngunit nakaligtas sina Aguilar at Maria, na humantong sa isang matinding labanan laban sa mga sundalo ng Templar.
Habang sinusundan ni Callum ang bawat galaw ni Aguilar, nagpapatuloy ang matinding laban, at nagawa nilang umakyat sa isang rooftop, tumakas gamit ang kanilang mga assassin skills. Ilang sandali pa, muntik na silang maabutan ni Tomas, ngunit napigilan siya ni Aguilar at matagumpay na nakatakas. Pagdating sa rooftop, gumawa si Aguilar ng Leap of Faith, isang signature move ng Assassin's Creed. Kasabay nito, si Callum, na nakakaranas ng parehong aksyon, ay nagsimulang manginig na nagudyok sa pangkat ng medikal na sumugod para tulungan si Callum. Ilang sandali pa, inilagay si Callum sa isang pool hanggang sa magkamalay siya. Nang hilahin siya palabas ng pool, ipinakita sa kanya ni Sofia ang isang kwintas na hawak niya, na lumabas na ang kwintas na ito ay natagpuan sa pinangyarihan ng pagpatay sa kanyang ina. Pagkatapos nito, plano ni Sofia na ipaliwanag ang digmaan sa pagitan ng mga assassin at Templar, ngunit si Callum, nang marinig ito, ay nagpa siya na umalis kaagad. Sa kanyang silid, patuloy na tinitigan ni Callum ang kwintas ng kanyang ina at nagsimulang magsanay ng martial arts. Sa silid ng CCTV, pinapanood siya ni Dr. Alan hanggang sa tuluyan siyang pumasok sa silid ni Callum at kinausap siya. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Callum kay Dr. Alan na palayain siya, ngunit tumanggi si Dr. Alan at sa halip ay dinala siya sa isang lugar na puno ng mga taong nabigong pumasok sa Animus. Sa lugar na ito, tinalakay ni Dr. Alan ang paksa ng pagkamatay ng ina ni Callum at ibinunyag na kasama ang kanyang ama sa mga tao na nasa silid. Bago umalis, nag-iwan si Dr. Alan ng hidden blade. Kinuha ni Callum ang blade at nilapitan ang kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinutok ni Callum ang blade sa kanyang ama, na nagudyok sa kanya na ibunyag na ang ina ni Callum ay humiling sa kanya na patayin siya upang hindi siya mahuli ng Abstergo at masuri ang kanyang nakaraan. Sa kabutihang palad, naiintindihan ito ni Callum at nagpa siya na huwag patayin ang kanyang ama, sa halip ay ibinigay niya sa kanyang ama ang kwintas ng kanyang ina. Pagkatapos ay pumasok si Callum sa isang silid, ngunit biglang inatake ng ibang mga bilanggo ang mga gwardya at inakusahan si Callum na sinisira ang kanilang layunin. Galit na galit, lumakad si Callum patungo sa Animus at agad itong pinasok muli. Sa pagkakataong ito, dinala si Callum sa panahon ni Aguilar kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibabaw ng isang palasyo. Sa loob, nakikipag-usap ang sultan sa pagpapalit ng Apple of Eden para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Kinuha ng sultan ang Apple of Eden at ibinigay ito sa isang kinatawan ng Templar. Samantala, si Sofia at ang kanyang ama, na nanunood sa pamamagitan ng Animus, ay namangha sa kapangyarihan ng artifact. Sa kalagitnaan ng negosasyon, biglang naghagi si Aguilar ng smoke bomb mula sa itaas at pumasok sa palasyo, na nakipag-away sa mga Templar. Sa panahon ng laban, nakuha ni Aguilar ang isang miyembro ng Templar at nakuha ang Apple of Eden. Gayunpaman, si Maria ay nakuha ni Tomas de Ojeda. Nang tumanggi si Aguilar na ibigay ang Apple of Eden, pinatay ni Tomas si Maria nang walang pag-aalinlangan. Galit na galit, nilabanan ni Aguilar si Tomas sa isang brutal na tunggalian. Bagamat sa simula ay nagtagumpay si Tomas, ginamit ni Aguilar ang hidden blade ni Maria upang maghatid ng isang nakamamatay na galaw, na ikinamatay ni Tomas. Pagkatapos, sinubukan ni Aguilar na tumakas kasama ang Apple of Eden, ngunit mabilis na pinalibutan siya ng natitirang mga sundalo ng Templar. Dahil sa dami, walang pagpipilian si Aguilar kundi dumaan sa underground. Pagdating sa labas, muli siyang hinarap ng mga puwersa ng Templar na humaharang sa kanyang dinadaanan. Nang walang ibang mga pagpipilian, si Aguilar ay gumawa ng isang matapang na desisyon, tumalon siya para makarating sa ibaba bilang isang huling paraan ng pagtakas. Kasabay nito, biglang nag-malfunction ang Animus habang ipinapakita ang alaala ni Aguilar, dahilan para tumalon si Callum na parang siya si Aguilar na ikinatarante ng lahat ng nasa silid. Di nagtagal pagkatapos, ipinakita ng Animus si Aguilar na dumating sa isang daungan at sumakay sa isang barko. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Aguilar ang Apple of Eden sa isang kapitan, na ipinahayag na si Christopher Columbus na naatasang itago ang Apple of Eden sa kanyang libingan. Si Aguilar na mukhang malubhang na sugatan, ay naging isang malabo na pangitain na nakita ni Callum. Samantala, ang mga assassin na nakakulong sa Abstergo ay nagsimula ng magrebelyon. Si Callum, na nasa silid pa rin ng Animus, ay nakaranas ng mga pangitain ng mga nakaraang assassin na tila gumagabay sa kanya. Sa kasalukuyan, pinasok ng mga assassin ang control room ng Abstergo. Si Dr. Alan Ricken, na napagtanto na pinasok ng mga assassin ang pasilidad, ay nagutos sa kanyang mga sundalo na sirain ito.
Pinaalis si Sofia sa silid ng Animus ng kanyang kanang kamay nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga asasin at sundalo ng Abstergo. Nang si Calum ay binisita ng espiritu ng kanyang ina, binigkas niya ang Assassin's Oath na nagpapatibay sa kanyang pasya. Opisyal niyang tinanggap ang kanyang tungkulin bilang isang asasin. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natalo ng mga asasin ang mga puwersa ng Abstergo kahit na isa sa kanyang mga kaalyado ang napatay sa proseso. Nang marinig ang tunog ng isang helicopter, inakyat ni Calum ang istruktura ng Animus para hulihin si Dr. Alan, na tumatakas. Sa kasamaang palad, nakalipad ang helicopter. Kinabukasan, pumunta si Dr. Alan sa Cathedral of Seville, partikular sa puntod ni Christopher Columbus, upang kunin ang Apple of Eden, na nakita niya sa mga alaala ni Calum. Matagumpay na nakuha ang Apple of Eden, plano ni Dr. Alan na gamitin ang kapangyarihan nito upang patatagin ang pangingibabaw ng Templar. Makalipas ang ilang araw, sa isang pulong ng Templar, nagpahayag si Dr. Alan ng talumpati na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Si Sofia, sa labas ng bulwagan, ay nakasalubong niya si Calum. Ipinahayag niya na parang siya ay pinagtaksilin, na inihayag ang kanyang pagkadismaya sa tunay na intensyon ng kanyang ama. Hindi pala ililigtas ng kanyang ama ang mundo, kundi gagamitin niya ang Apple of Eden upang ubusin ang mga asasin. Sa loob, habang matagumpay na itinaas ni Dr. Alan ang Apple of Eden, lumitaw si Calum at naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake, na ikinamatay niya. Ang Apple of Eden ay muling nakuha ng mga asasin, na tinitiyak na hindi ito magagamit sa maling paraan. Gayunpaman, si Sofia, na nawasak sa pagkamatay ng kanyang ama, ay nanumpa ng paghihiganti at nagpasya na sumali sa mga Templar, determinadong wasakin ang mga asasin minsan at magpakailanman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.